Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay yung nangyari kay Bong Revilla po kung saan mukhang parte daw ito ng mga plano laban sa mga Duterte. Bakit ka mo nasabi siguro ni Banat Bay siyempre si Bong Revilla kaalyado po ni Gloria. Ito po talagang sanggandikit or talagang malapit sa isa't isa. Kung ninyo pong naaalala, si Madam Gloria sinibak po sa Kamara bilang sa House Deputy Speaker po. So, siyempre, si Bong Revilla po, re-electionist po yata sa pagiging senador. So, parang dito, parang kumukuha na yata sila ng mga, tinatanggal ba yung mga magiging kaalyado nila Duterte, nila Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Kasi sinusuporta rin po si Senator Bong Revilla kay Pangulong Duterte. So dito, makikita po natin dito, paliliwanag di Banat Bay, kung ano ba yung mga nagiging plano laban kay Sara Duterte at kay Pangulong Duterte. So, bago po natin simulan po itong topic na to, baka pwede pong magpalambing sa inyo. Baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at pakilike na rin po ng mga video. Papalambing lang po ako sa inyo ng konti. So, tuloy po natin itong topic na to. Mga Duterte supporter, alam yung 2 years, quote-unquote 2 years, alam din po yan ng kalaban. So, gagawa na sila ng move. Kaya nga ngayon, pansinin ninyo, grabe yung galaw. Ano ho yung galaw na yun? Para pilayin ho ang mga kasamahan ni VP Sara Duterte. Hindi ko nga alam Eto hindi ko alam kung kasama dyan pati yung kay Revilla. Kasi si Revilla ho ito ang isa sa mga pinaka-loyal na tao ni Gloria. To the point na nagpakulong siya dahil ayaw niyang ilaglag ang tao ni Gloria. Naalala nyo? Ang tao ni Gloria no na si Chief Justice, 'di ba ayaw niyang bumigay. Hindi ho bumoto si Bong Revilla dito against kay Chief Justice na ini-impeach nila. Hindi ho 'yun bumigay. Pati ho si Jinggoy. Hanggang kaduluduluhan, they became loyal. Ano nangyari? Nadali sila. Kaya nga ngayon, isa sa bata ni talaga masasabi natin ni Gloria, itong si Senator Bong. Hindi ko ho alam kung itong sa MMDA issue, again, it's not the MMDA maybe just the people, yung driver, kung ito'y kasama sa political plan. Tandaan. Ako tingin ko, dahil nga may plano, kasi ang pinaka-plan talaga dyan, sabi daw nila, is 2 years lang dapat ang itatagal ni Pangulong Marcos sa pwesto. Ngayon, dahil nga sa pinoprotekta ng nila si Pangulong Marcos at threat sa kanila si VP Sara sa susunod na presidential election, ngayon pa lang tinatrabaho na si Vice President Sara Duterte, may umuugong na ipa-impeach daw dito si Vice President Sara Duterte para hindi na siya, kumbaga magtuloy na yung 6 years ni Pangulong Marcos at the same time, mawalan ng kalaban sa 2028 presidential election, yung magiging manok ni PBBM. So, yung nangyari kay Bong Revilla, parang masyado lang nilang hinipe para masira si Senator Bong Revilla dahil re-electionist po kasi si Bong Revilla. So, ngayon pa lang, dahil sa nangyaring iskandalo na yun, sasakyan nila yan para wasakin yung kredibilidad, yung pagkatao ni Senator Bong Revilla para mawalan ng kaalyado si Vice President Sara Duterte na kaalyado rin niya si Gloria Arroyo. Loyal nga na tao ni Gloria si Bong Revilla. So, doon pala makikita nyo na lahat ng posibleng maging kakampi ni Vice President Sara Duterte, inuumpisa na nilang wasakin. Inuumpisa na nilang ratratin para sa susunod na eleksyon. Ang propaganda, magaling ho yan.
magaling yung dumiskarte ang mga propagandist. They would really create scenario wherein ma-justify yung pagpapabagsak sa ilang mga tao. Remember, remember, may Senate na election na darating. And ano ba sinabi ko sa inyong paulit-ulit? Di ba? They would try their best na mailagay ang mga tauhan nila to remove all the supporter of the Duterte in the Senate. That's what they're trying to do. Ipasok uli si De Lima at yung ibang mga kaalyado nila. O kahit nga yung mga dilaw na hindi na nila kaalyado, ipapasok nila para matanggal ho ang mga Duterte sa Senado. Tandaan nyo yung mga dilawan, pinklawan, galit na galit po yan sa mga Duterte. At gustong gusto po nilang makabalik sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila ngayon nakikipag-alyansa ng sikreto di umano dito kay Pangulong Marcos sa administrasyon na to para makabalik sila. Ngayon, gagamitin naman ngayon nito ng administrasyon daw dahil nga hawak na nila yung Kongreso ngayon at kung mariritin na hawak nila yung Senado, kapag may nag-file ng impeachment kay BP Sara, uusad. Kasi nga, hawak na ng administrasyon ang lower tsaka yung Senate, yung Congress tsaka yung Senate. So mabilis na mapapa-usad yung yung impeachment na yan. So maganda yung nagiging punto ni Banat Bait yun. Mas naipaliliwanag niya na talagang mukhang parte nga ng plano yung pagsakay dito sa issue ni Bong Revilla. Kaya feeling ko ang kanilang strategy ngayon, pabahuin ang imahe ng mga Duterte, pasiraan ho ang imahe ng mga Gloria. Kasi yun eh. That's the too powerful ngayon na maaaring makalaban. So yung dalawa na yun. Sino ang makasama doon? Kasama ho doon si Senator Bong Revilla. Diba ho? And alam nyo, sa mga ganyang galawan, sanay ho ang kalaban dyan. Tandaan ninyo, money can buy everything. Especially the media. Kayang-kaya ho yan. At saka po, ang mga mag-re-electionist dyan sila Senator Bato, sila Bongo, sila Senator Tolentino yata. So maraming mga kaalyado rito ng mga Duterte, yung mga re-electionist. Kaya ngayon pa lang, kung mapapalitan sila sa Kongreso or sa Senado, kung may papasok nila yung mga gusto nila, so kakayanin nilang ma-impeach si Sara Duterte. Kasi puro kaalyado na nila kung nandoon, kung makakapasok itong mga dilawan. So, medyo magiging challenging to para kay BP Sara. Tingnan nyo nga ngayon, hindi nga nagsasalita ang Pangulong Marcos na ipagtanggol man lang ang kanyang vice presidente. Tag team sila sa unity team pero wala kayong naririnig na pagsuporta rito kay BP Sara. Tahimik na tahimik siya. So, iisipin mo na dalawa lang? Walang pakialam ang presidente natin sa vice presidente o kasama siya doon sa plano? Hindi natin alam, di ba? Di ba? Nakakalungkot. Sana this is just na sinasabi ni Pangulong Duterte na huwag ka nang tumakbo. Yan na sinabi niya sa anak niya. Huwag ka nang tumakbo. Bahala na sila sa Pilipinas. Huwag naman. Hindi, totoo lang Kaya Pero totoo yung winarning, di ba, ni Pangulong Duterte nung magkaroon ng presidential election. Ayaw niya patakbuhin si Mayor Sara nung time na yun dahil nga alam niya ganito ang mangyayari. Kumbaga basang-basa niya na eh. So, ito na nga nangyayari. So, tama si Pangulong Duterte. So, siguro, pinakamagandang gawin nito, bigyan na lang ng magandang advice ni Pangulong Duterte si Vice President Sara Duterte kung ano yung magiging diskarte niya. Pero I think may ginagawang hakbang na rito si BP Sara. So, antay-antay lang tayo. Nakakatakot ako. Sabi ko nga sa inyo, ikakampanya na ho natin yung mga malalapit sa
sa kasi feeling ko ito talaga direksyon nila. Yung impeachment, wag na tayo maglokohan. Hanggang nandyan si VP Sara Duterte, it will be a threat to them. Maniwala kay sa akin. So, kailangan matanggal ho yan. Kailangan ho ma-remove ho si VP Sara Duterte. Tandaan niyo, bata niya si bata nila si Subiri, di ba? Grabe ho, sumipsip yun. Kasi alam naman natin, si VP Sara, tatakbong presidente. Wala naman walang, kumbaga parang 98% tatakbong presidente si VP Sara. Kasi ano na ba susunod na posisyon na tatakbuhan ng vice presidente, di ba? Presidente na. So, malaking threat talaga sa kanila ngayon. Knowing na sabi nga ni Pangulong Duterte, tatakbo si Romualdez bilang presidente, malamang siya yung mamanukin ni President Marcos. So, kung yun na itatapat ni President Marcos si Romualdez, medyo may pagkalagyan sila sa banga. Masushoot sila sa banga dahil hindi nila kakayanin si VP Sara. Kaya ngayon, ang unang diskarte nga nila dyan, di ba, yung sinisiraan si VP Sara sa confidential funds. Di ba, kung ano mga sinabi na pati yung confidential funds nga nung Davao, nung time na mayor siya, inuungkat. Kita nyo na talagang, ngayon pa lang, tinataniman na si VP Sara ng hindi magandang imahe para sa susunod na eleksyon. Siguro, naramdaman nila na parang kulang, hindi yata uubra yung ganyang mga issue lang kay VP Sara. Kaya ang next move nila is impeachment. Kita nyo, parang andun na agad sila sa pinakasukdulan ng pinakasigurado. Kasi nga kung hawak nila yung Kongreso at maging hawak nila ang Senado at mapa-impeach nila si VP Sara, wala nang tinik sa lalamunan para sa 2028 presidential election. Hanggang nandyan si Subiri, sigurado ho, kailangan nang ma-replace ho itong si VP Sara Duterte. Yan ang talaga, sa tingin ko plano ho nila. And how are they gonna do that? They have to have their own people sa Senate. Sa Congress, wala nang problema yan. Yung mga congressman, mga zombie na yan kay Romualdez. Oo, siyempre, di ba? Ikaw ba naman na merong extraordinary funds na umaabot ng 15 million a year hindi ka susunod kay Romualdez? I mean, sa speaker? Kasi yung sinasabi nga nila Banat Bay, di ba? Ang kinikita ng mga kongresista sa extraordinary funds is 15 million. Yan yung ginagamit na ni Speaker Romualdez para mapasunod yung mga congressman. So, kung hawak na ni Romualdez ang Kongreso at maging hawak na yung Senado, talaga impeachment ang pupuntahan dito kay VP Sara. Yung mga zombie na yan kay Romualdez.